ah, tayo po ay dadako po sa August, 'di ba? And kini-claim po natin na ito po ay month of answered prayers. Ayan. So ang i-share ko po sa inyo ay ayan, ano, ay wait lang po. Ah, ayan. So pakibasa nga, Sister Risa. Nandiyan ka pa? 10. Ayan. Sabi nga, 10. Nagsasalita ako. Wala, naka-off pala. Ayan. 10 common hindrances to prayer. Ayan, 10 common hindrances to prayer. So kung kiniklaim natin na ang August po natin ay month of answered prayer, sobrang halaga po na malaman po natin ano ba yung mga karaniwang nakakapaghadlang sa prayers po natin. Pero for your information po, ayan, so ano po talaga, ang kalooban ng Diyos po ay sagutin po tayo. Actually po, di ba, ang sabi po ng Bible, His promises to us are yes and amen. Okay, His promise to us are yes and amen. Kaya naman, ang gusto ng Panginoon, masagot talaga yung mga panalangin natin. Kaso, may mga factors, merong mga hindrances na minsan, hindi po nasasagot yung prayer natin. And ngayong gabi na to, itatopic natin siya para maiwasan po natin at para masagot po ang ating panalangin. So excited na po ba kayo? Kung excited kayo, mag-heart na po kayo, mag-emote-emote na po kayo. Ayan, so 10 common hindrances to our prayers. So unahin na natin. So yung mga gusto pa na humabol, so pahabulin pa po natin sila para sila rin po malaman din po nila to. Number 1, ito po ay ang number 1, unconfessed sin. Ayan. So isa po sa mga humahadlang po sa ating prayer ay walang iba kundi po ang mga kasalanan na hindi po natin hinihingi ng tawad sa Panginoon. O kaya naman, hindi po natin kino-confess o inaamin. Sabi po ng Psalm 66:18-19, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. But God has surely listened and has heard my prayer. Sinasabi po dyan ng salita ng Diyos na ang mga hindi po natin nasasabi na kasalanan sa Diyos ay nagiging hadlang sa atin pong answer sa prayers po natin. Kasi bakit po ba? 'Di ba? Kagaya nga po nating mga tao, minsan dito po ito po yung pinaka-simpleng ilustrasyon, 'di ba? Na halimbawa po tayo, meron po tayong kaibigan. Tapos yung kaibigan po natin na yon ay bigla po tayong ginawa ng atraso or kalokohan, 'di ba? Normally, yung kaibigan natin yon ay nililibre natin o kaya naman vice versa, tayo ang nililibre. Pero what if po nagkaroon kayo ng samaan ng loob o bigla kayong nag-away, 'di ba? Magiging normal pa rin po ba yung pag-uusap? Magiging normal pa rin po ba yung paglilibrihan, 'di ba? So, common sense, minsan natitigil po. Natitigil yung paglilibrihan, natitigil yung pag-uusap, 'di ba? Minsan hindi pa nagpapansinan, nag-iisnaban pa. Bakit? Kasi may kasalanan. And alam niyo po, ang Bible, hindi po sinekreto to sa atin. Sinasabi po ng Bible na kapag po may kasalanan tayong nagagawa sa Diyos, nahadlangan po ang ating mga panalangin. Kaya number 1 na dapat po nating isaalang-alang kung gusto natin na masagot ang panalangin natin, ay iwasan po nating magkasala. O kaya naman, kung magkasala tayo, humingi po tayo agad ng kapatawaran sa Panginoon. And nakakatawa nga po, di ba, dahil ang good news po, sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Meaning to say, ang Panginoon po, He is always ready to forgive us. Lagi po siyang handa na patawarin po tayo. Basta't ang ating part lang, kinakailangan aminin po natin ang ating mga kasalanan. Dati po, akala ko po, ang pwede mo lang pagsabihan ng kasalanan ay yung mga pare. Yung papasok ka dun sa yung sa chamber o kaya naman dun sa parang maliit na kwarto, tapos andun yung pari sa kabila, tapos ikukumpisal mo yung kasalanan mo. Ngayon, nung napag-aralan ko yung Bible, sinasabi pala ng Bible na directly pwede na po tayong dumiretso sa Diyos. 'Di ba? Na dahil po kay Jesus Christ, sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, nabuksan na po yung daan papunta po sa kalangitan at papunta po doon sa sa trono ng Diyos. 'Di ba po? Sabi nga po ng Bible, 'di ba, nung si Jesus daw po napako siya sa krus, tapos namatay po siya, 'di ba? Sabi niya, it is finished. Yung kortina po dun sa templo, magmula itaas hanggang ibaba,
ay nahapak. Ibig sabihin, nahati daw. Ngayon, ano ang ibig sabihin po nun sa spiritual implication? Na nung namatay po si Jesus para sa atin, binayaran niya na po lahat ng kasalanan natin. Kaya naman, ang indication ng pagkakahati ng kurtina doon sa templo ay tayong lahat, pwede na po tayong dumiretso sa Ama. Pwede na tayong lumapit sa Diyos. Kasi nung Old Testament po, hindi po talaga makalapit basta-basta ang tao sa Diyos. Kung maaalala niyo po, sa tabernakulo, merong iba't ibang mga layer doon ng tabernacle at yung templo. At sabi nga, high priest lang daw po ang nakakapasok doon sa most holy place. High priest na nga lang, tapos isang beses pa sa isang taon. Imagine niyo po yun. So, nung Old Testament, ang hirap lumapit sa Diyos. 'Di ba? And yun nga po, iba't ibang layer. Merong outer court, merong inner court, merong most holy place, 'di ba? Pero salamat sa Panginoon dahil sa nung panahon niya, nung siya ay nagbigay ng buhay, pwede na po tayong dumiretso sa Diyos. Kaya naman, dapat po ang lahat ng kasalanan po natin, inaamin po natin sa Diyos. Okay? Para kung gusto po natin na masagot ang prayers natin. Amen? Pangalawa naman po ay idols in the heart. Isa po sa mga hindrance po ng ating panalangin ay kapag nagkakaroon na po tayo ng idol, 'di ba, sa puso natin. Ano po ang idol? Ang idol hindi yan yung basta-basta lang, yung bulto lang o kaya naman yung image, 'di ba? Idol, pwede po siyang pera, pwede po siyang tao, pwede po siyang kasikatan o yaman na na nagbablock o kaya naman pumapalit sa pwesto ng Diyos. Sabi po ng Ezekiel 14:3, Son of man, these men have set up idols in their hearts and put wicked stumbling blocks before their faces. Should I let them inquire of me at all? Sinasabi po ng Diyos dyan na ang mga tao na to, nag-set up sila ng idol, ng kanilang Diyos-Diyosan sa kanilang puso. Ngayon, papakinggan ko ba sila after ng lahat ng ito? 'Di ba? And ang sagot po dyan, hindi. 'Di ba? Dahil ang Diyos, ayaw po niya ng idol. Actually, ang Diyos po, pag nabasa niyo po sa Exodus, He is a jealous God. Seloso po siyang Diyos. Mapanibughuin. Ibig sabihin, ayaw niya nang may iba tayong sinasamba. Nasa Ten Commandments yan. Ayaw niya nang may pumapalit sa kanya, di ba? And ngayon, kapag halimbawa, ang bawat mga asawa, asawang lalaki, asawang babae, tanungin niyo po yan. Kayo po ba payag kayo na may iba kayong kahati sa asawa niyo? Meron kayong ka-share sa asawa niyo? Na mahal niyo yung asawa niyo pero meron ding mahal na iba. 'Di ba? Kung kayo nanggagalaiti kayo at ayaw niyo na may kahati kayo doon sa pagmamahal ng asawa niyo, mas lalo kaya sa Diyos, 'di ba? Ano pa kaya ang Diyos sa atin? 'Di ba? Na alam naman natin, sinasabi din sa Bible na ang Diyos iisa lang. Pero may tatlong persona nga, 'di ba? Pero hindi po natin 'yan itatopic ngayon dahil malawak po yung topic na 'yon. Pero dahil nga sinasabi na isa lang ang Diyos, kaya siya selos na selos kapag gumagawa tayo ng ibang mga Diyos maliban sa Kanya. Na kapag mas pinaglalaan na natin ng pera kaysa sa Kanya, nagsiselos siya. Di ba? Na siya, kumbaga parang nadidisplay siya. Kapag mas inuuna natin yung kasikatan, di ba? Kapag masyado nang umiral sa atin yung yabang dahil sikat na tayo, ayan, diyan nadidisplace ang Diyos, 'di ba? Kaya naman nagkakaroon ng hadlang sa ating mga panalangin. Kaya halimbawa, ikaw din ngayon na naririnig mo 'to, i-evaluate mo yung sarili mo. Ang Diyos pa ba ang pinakamataas sa priority mo? 'Di ba? Nung kailan po tinapik po natin 'yan, 'di ba? Yung how can the rest of your life be the best of your life? 'Di ba? At sinasabi doon na ang sikreto pa rin para maging best sa life, 'di ba? Best ang life po natin ay unahin po natin ang Panginoon. Kaya bago ang lahat ng yan, bago ang pamilya, bago ang mga tao, bago ang mga pera, dapat po number 1 ang Diyos. I-type nyo nga po sa message section. Number 3, wrong motives. Ayan. So isa sa mga nakakapaghadlang sa atin pong panalangin ay ang wrong motives. O kaya naman may ibang motibo o maling motibo. Kasi kapag nagpe-pray daw po tayo, we need to check our motive. Ano ba ang motibo natin sa pananalangin natin na ganito? 'Di ba? Bakit mo pinagpe-pray na dumami ang pera mo? Bakit mo pinagpe-pray na ikaw ay sumikat? Bakit mo pinagpe-pray na ikaw ay ma-promote? Dapat kung gusto mo na masagot 'yan ng Panginoon, dapat meron kang right motive, hindi wrong motive. Kasi sabi nga ng James 4:3, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives
that you may spend what you get on your pleasures. Kasi alam niyo po ang Diyos, si Lord gusto niya po yung mga bagay na makakabuti sa atin. Ayaw niya ng mga nakakasama. 'Di ba? Kaya nga naalala ko yung sabi ni Tony Gonzaga, sometimes God destroys our plans because He knows that our plans will destroy us. Anong ibig sabihin nun? Na kapag daw tayo kasi may plano tayo na makakasira sa buhay natin, minsan dinidestroy yun ng Diyos kasi ayaw niya na tayo ang masira. Ano ang mga halimbawa nito? Yung mga pagpe-pray ng wrong motive. Ang mga halimbawa nila Dr. Olokoya dyan, yung halimbawa, ipagpe-pray mo na, Lord, sana maghiwalay na sila para maging kami na. 'Di ba? So, wrong motive yun. Kasi bakit? May asawa na eh. Ngayon, kung ipagpe-pray mo na sana maghiwalay sila para kami ang maging mag-asawa, wrong motive yun. Mali ang motibo nun. Kaya ayaw ng Diyos. Kaya halimbawa, meron kang kagalit, Lord, sana masunog bahay nila. 'Di ba? So, sasagutin ba ng ano 'yon, ng Diyos 'yon? Hindi. Bakit? Kasi ikakasama ng iba 'yon. Ikakasama ng ano ng ibang tao 'yon. Baka mamaya masunog nga bahay nila, damay ka naman, 'di ba? Kasi pag sunog, wala namang nagwawagi diyan, walang nananalo diyan, 'di ba? O kaya naman, Lord, sana yung kaklase ko, ano, tawag doon, yung may sagot siya mamaya para makakopya ako, 'di ba? So wrong motive 'yon. 'Di ba? O kaya naman, Lord, sana madapa tong ano, kalaban ko o kaya naman kaaway ko. Lahat ng mga ganon na alam ng Diyos na makakasama, hindi niya sinasagot. Pero pag alam ng Diyos na kailangan mo at ikakabuti mo, yan, ibibigay ng Diyos yan. Amen? Amen. Kaya do not pray with wrong motives. Huwag tayo magpe-pray na merong masamang motibo. Okay? And then pang-apat, lack of faith. Yan, lack of faith. Minsan, nagiging hadlang din sa ating prayer yung kawalan ng pananampalataya. Naranasan niyo na ba yun? Minsan ako nga, kinakwento ko yun sa church nung Sunday kahapon, na noon, nung syempre bago-bago pa rin din ako na Christian noon, kapag meron akong pinapanalangin sa Diyos, 'di ba? Minsan, 'di ba kasi itong isip natin habang tumatagal, nate-train kasi ito ng mundo eh. Lalong-lalo na kung halimbawa kung ano-ano yung napanood mo, kung sino-sino nakahalubilo mo, kung ano-ano yung mga tinuro ng teacher mo o magulang mo, ang daming mga iniisip nito, 'di ba? Ang daming mga nilo-logic, nire-reasoning nitong isip na 'to. And minsan, kapag hindi umaakma sa isip natin yung pinagpe-pray natin, we tend to doubt, 'di ba? Minsan nagdududa tayo. Kaya naman, yun ang nagiging hadlang para masagot ang mga panalangin natin. Kasi sabi ng Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Ano sinasabi dyan? Na kapag daw humiling ka sa panalangin, maniwala ka na natanggap mo na yon at mapapasayo yon. Diba? So, ibig sabihin, maniwala ka. Ibig sabihin, faith is involved. Diba? Dapat involved ang pananampalataya. Hindi yung hihiling ka. Lord, hihiling ako. Lord, nawa po, makagraduate ako o kaya naman matapos ko pag-aaral ko. Pero nagdududa ka. 'Di ba? Paano? Wala ang trabaho magulang ko. 'Di ba? Kapag nag-pray ka, paniwalaan mo. 'Di ba? Paniwalaan mo na sa'yo na 'yon and able si Lord na gawin 'yon. 'Di ba? Kasi kay Lord, nothing is impossible. Kay Lord, walang mahirap. Si Lord ang gumawa ng lahat. Si Lord, sovereign siya. Gumawa siya ng universe, gumawa siya ng kalawakan. Ang tanong, meron bang mahirap sa Kanya? Kaya dapat tayo nga, hindi natin pinapagdudahan ng Diyos kasi alam naman natin na ano, 'di ba, na walang imposible sa kanya. At minsan nga 'di ba, na dahil sa dami ng problema natin, minsan dahil lumalapit ang problema sa atin, minsan nabubulag tayo dun sa katotohanan na malaki ang Diyos. 'Di ba? Kaya naman dapat makorek tayo dun sa bagay na 'yon. 'Di ba naalala niyo yung ano, yung isang bata, nasabi niya dun sa tatay niya, kasi nakikita niya yung airplane na malayo. Sabi nung bata, ay tay, yung airplane pala, ang liit lang. Kasi nagaganon ko sa ano ko sa kamay ko Ganon daw, nagaganon niya. 'Di ba? Sabi nung tatay, hindi anak, malaki ang airplane. 'Di ba? Ayaw maniwala nung anak. Ang ginawa nung tatay, para turuan din siya ng pananampalataya. Ang ginawa nung tatay, dinala siya sa airport. 'Di ba? Kung saan makikita niya ng mas malakihan, mas malapitan ang eroplano. And nung nakita niya ng personal yung eroplano, sabi ng bata, Tay, Daddy, ang laki pala ng airplane. 'Di ba? Ngayon, ano ang message dun sa kwento na yon? 'Di ba? Na minsan tayo,
Dahil ang layo ng Diyos sa atin, ang layo natin sa Diyos, ang liit nung tingin natin sa Kanya. Pero once na tayo, tinry nating lumapit sa Diyos, di ba? At ang Diyos lumapit din sa atin, ang makikita natin, napakalaki pala ng Diyos. Di ba? And minsan, sana ganun din yung makita natin sa buhay-buhay natin. Na huwag natin makita o tignan yung mga Meralco bill natin, ang laki-laki. 'Di ba kapag dumating yung Meralco bill mo, wag mo agad sabihin, "Ang laki, paano ko mababayaran 'to?" 'Di ba? Lagi mo sabihin, "Oy, ikaw Meralco bill ka, maliit ka lang." 'Di ba? Ikaw 3,000 ka, maliit ka lang, babayaran ka ng Diyos ko. 'Di ba? Gano'n. Wag nega agad, naku mukhang mapuputulan tayo agad, agad, kasi nga what you confess, you possess. Ano man ang pinapaniwalaan mo, 'di ba, nagiging 'yun ang buhay mo, 'di ba? It's all about faith. What you confess, you will possess, 'di ba? According to your faith, be it unto you. Kaya believe, believe, believe. Dapat magkaroon tayo ng pananampalataya. Okay? Panglima, unforgiving spirit. Isa sa mga bagay na nakakahadlang din po sa atin pong prayer ay ang hindi pagpapatawad. Kasi sabi ng Mark 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Kasi alam nyo ang Diyos kasi ayaw niya ng unforgiving spirit. Kasi bakit? Alam na alam ng Diyos, di ba? Talagang si Lord in His loving kindness, pinatawad po tayong lahat. Walang malaking kasalanan sa Kanya, walang maliit, walang worst sinner, walang bad sinner, di ba? Lahat po ng mga makasalanan, lahat ng kasalanan natin, pinapatawad po ng Diyos if we confess, if we repent, di ba? Ngayon, ano pong karapatan po natin para hindi magpatawad? Kaya naman, kung naririnig mo, di ba, yung mensahe na to, if you want your prayers to be answered, kung meron kang mga tao na hindi pa napapatawad, better to forgive them. Or else, 'di ba, magkakaroon ng hadlang sa prayers mo, 'di ba? Kasi yun nga ayaw ng Diyos. May kwento pa nga yan, 'di ba, sa Matthew na parable of the unforgiving servant na meron kasing master nagpautang sa kanyang lingkod. Ngayon, hindi nakabayad. Sabi niya, naningil na siya, o magbayad ka na. Kung hindi, ipapakulong kita, pati pamilya mo, sige ka. Nagmakaawa, humingi ng sorry. Master, sige na, bigyan mo pa ako ng palugit, bigyan mo pa akong pagkakataon, babayaran ko rin yung utang ko. Di dahil sa kabaitan ng master, pinatawad. Diba? Isa, o sige, tawag doon, bayaran mo na lang kapag paraphrase na lang po kapag nakaluwag-luwag ka na, kapag naka-LL ka na, di ba? So ngayon, ngayon, itong master na kasi na to, may mga servant din. Ngayon, pagkalabas ng servant na yon, nakita nung ibang mga servant na meron siyang ginanon, 'di ba? Yung kapwa servant, hinawakan niya dito, tapos sinabi niya, "Asan na yung utang mo? Magbayad ka na sa utang mo." Mas maliit yung utang nun, 'di ba? Ngayon, to make the long story short, yung servant na yun, hindi pinatawad yung servant. Kaya naman nagalit yung master at sinabi, "Bakit ikaw pinatawad kita? Bakit ikaw inano ko yung utang mo pero ikaw hindi mo siya pinatawad?" Di ba? Kaya galit na galit yung master. Ngayon, bakit to kinuwento ni Jesus? Kasi ang gusto niya, kung tayo, pinatawad tayo ng Diyos, tayo rin magpatawad. Di ba? Kaya naman, kung halimbawa may mga kasamaan ka pa ng loob, kaklase mo, ka-churchmate, di ba? Kapamilya, di ba? Better na kahit hindi pa sila mag-sorry, magpatawad ka na. Kung gusto mo na ma-answer agad yung prayers mo. Kaya nga, alam niyo sila Benihin kasi nagpe-pray yun ng mga may sakit. Tapos nakikita nila na gumagaling talaga. Ngayon, minsan may mga pagkakataon daw na sa meeting nila, may mga tao na hindi gumagaling. Ngayon, nagtatanong si Benihin, "Lord, anong reason bakit yung ibang mga tao nililay hands ko naman, pinagpe-pray ko naman, pero bakit hindi gumagaling?" Ngayon, binigyan siya ng revelation ni Lord. Binigyan siya ng message na dapat daw, before pala na pinagpe-pray yung isang tao, tanungin muna na meron ka bang kasalanan na gusto mong i-confess ngayon? Meron ka ba na tao na gustong patawarin ngayon? Kasi kapag nag-pray sila at meron pa pala siyang hindi pinapatawad, hindi rin i-answer ng Panginoon yon. Kahit sino mang pinaka-anointed na servant of God, mag-pray sa Kanya. Kasi we need to deal, 'di ba, with those unforgiving spirit na kailangan paalisin natin yun sa buhay natin in order na walang maging bara sa mga puso natin. Amen? Amen? Kaya i-type na natin sa comment tsaka message section, "Mapagpatawad ako in Jesus' name."
'Di ba? Mapagpatawad ako in Jesus name. Ano nyo yan, chat nyo yan, declare natin yan. Next naman, lack of persistence. Ayan. So, isa po sa mga humahad lang sa prayers po natin ay lack of persistence. Ayan. Sabi ng Luke 18:1, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Sabi po dyan, no, not give up. Huwag kang susuko agad. Huwag kang susuko agad. Inuulit ko. 'Di ba? Sinasabi po dyan, kaya minsan, may mga pagkakataon hindi na-answer yung prayers natin. Bakit? Kasi suko tayo agad. Minsan, pray natin, Lord, sana po, tawag doon, sumama na po sa akin yung asawa ko sa pag-church. Di ba, kinasande yan, hindi sumama. Meaning to sa iba nun, ngayong August, suko ko na sa kanya. Iyoko na, hanggang ngayong August na lang ako magpe-pray sa kanya. Hindi ko na pagpe-pray yung damuho na yan. Di ba? Yung parang galit na galit ka pa. Di ba? Pero yun nga, ang sinasabi po dito, you should never give up. Kapag nagpe-pray ka, you need to have persistence. Di ba? Hanggat hindi mo nakikita na nasasakatuparan o na-answer yung prayer mo, huwag kang susuko. Di ba? Kaya di ba, lagi kong kinukwento yon na merong tribo, tinanong ng reporter, bakit po kayo, tuwing nagsumasayaw kayo ng ganyan-ganyan, gumaganyan-ganyan daw kasi yung tribo, umuulan talaga. Anong sikreto nyo? Bakit umuulan? 'Di ba? Sabing gano'n. Ngayon, ang sagot ng tribo, 'di ba? Sabi, hindi kami tumitigil sa pagsayaw, sa pagganon, 'di ba? Hangga't hindi kasi umuulan. 'Di ba? Isipin niyo 'yun hindi pala kasi ang sikreto hindi tumitigil, 'di ba, sa pagsayaw, 'di ba, hanggang sa umulan. Eh, 'yun, syempre mga ano lang 'yun, mga bula o kaya naman mga syempre gawa-gawa lang ng iba or kung yun yung pananampalataya nila. Pero anong matututunan natin sa kanila? Na tayo, sabi po dyan, we should always pray and not give up. Na kung meron man tayong hinahangad sa buhay, we should persist. Kailangan, wag tayong susuko. Okay? Halimbawa, may hinahangad ka, gusto mong maligtas pamilya mo, wag ka susuko, wag mo silang susukuan. Sabi nga ng 1 Corinthians, di ba, love never gives up. Di ba? Ang pag-ibig daw, hindi nag-give up agad-agad. Hindi sumusuko agad. Kaya huwag ka sumuko dyan sa asawa mo. Huwag ka sumuko dyan sa kapatid mo, sa nanay mo, 'di ba? Kahit anong nakikita mo, babaguhin kaya ni Lord 'to, tigas ng ulo eh. 'Di ba? Huwag kang susuko, 'di ba? Kailangan pag-pray mo sila, i-persist mo. 'Di ba? Hangga't hindi mo pa natatanggap yung breakthrough mo, yung inaantay mong blessing, yung inaantay mong favor, yung inaantay mong big break, 'di ba? Huwag kang susuko kasi ang gusto ng Panginoon, makuha mo yung answer sa prayer na yun. Amen, 'di ba? Never give up. Number 7, less prayer time. Yan. So minsan ito rin nagiging hadlang din to sa prayers natin kasi there are times meron talaga tayong dapat bunuin. Minsan, 'di ba, naalala niyo yung kwento ni Daniel? Naalala niyo rin yung kwento ni Jacob, 'di ba? Si Jacob nakipagbuno nun sa anghel, tapos si Daniel naman nagpray, 'di ba? Nagfasting pa for 21 days. 'Di ba? Anong sinabi ng Diyos sa kanya ng mensahe ng Panginoon sa kanya? Sabi niya, Daniel, magmula nung una na nanalangin ka, ay sinagot ko na ang prayers mo. Pero yung Prince of Persia, yung demonyo, 'di ba? Yung mga principalities hinahadlangan yung blessing mo sa pagdating. Kaya si Daniel, 'di ba, hindi siya tumitigil sa pananalangin. 'Di ba? It takes time talaga. Kaya 'di ba may sinabi si Jesus diyan sa Matthew 26 verse 40 na sinasabi diyan, couldn't you men keep watch with me for 1 hour? Sinasabi niya dun sa mga disciple niya, di ba kayo makapag-pray at masamahan ako ng 1 oras? Di ba? Kasi sabi nga ni Pereston, meron daw parang something sa 1 oras na kapag naka 1 oras ka daw kasi ng pagpe-pray, meron daw breakthrough na nare-release. Kaya nga 'di ba, hindi naman natin ginajudge ang mga nagpe-pray ng mga 2 minutes lang, ng mga 5 minutes lang. Pero kasi yung 1 hour daw, basta sa mga susunod na panahon, papaliwanag ko na lang kung ano yung paliwanag din ni Perry Stone doon. Na mayroon daw kasi talagang nangyayari na 1 hour, sa 1 hour, 'di ba? Kapag daw nanalangin tayo, ang bilis daw dumating ng blessing. Kaya naman, 'di ba, kung halimbawa, i-challenge mo yung sarili mo, kunwari, konti pa lang yung prayer mo, konting panahon pa lang yung nabibigay mo kay Lord, darating yung time, dadami ng dadami yan. Kasi ang challenge dito, church, guys, 'di ba?
mga kaibigan, 'di ba? Ang social media andyan, 'di ba? Tas minsan hindi natin nano-notice sa YouTube nakaka 1 hour tayo ng panonood ng mga gusto nating panoorin. Sa pagpe-Facebook, nakaka 30 minutes tayo sa kaka-scroll. Sa Instagram, nakakapag-edit tayo ng mga 20 minutes, 'di ba? Sa panonood ng TV, nakakanood tayo ng TV ng mga 3 teleserye for 2 hours. Pero bakit hindi daw natin magawa sa prayer? 'Di ba? Kaya tayo, inaano tayo ng Panginoon, kinakausap tayo ng Panginoon na kung napaglalaanan natin ng panahon yung mga oras na to, ng mga oras na yon, 'di ba? And ng mga bagay na yon, 'di ba? So, dapat ang Panginoon din mas paglaanan natin ng oras. Amen. Kaya more time with God. Kasi nga po, the more time we have with God, the more na kaya niyang i-answer yung mga prayers natin. 'Di ba? Kapag nagde-delay tayo sa Kanya, He will give us the desires of our heart. Okay? And yun nga po, i-type nyo naman ngayon, more. O kaya more time. Sabihin nyo nga, more time. Yan, comment nyo sa message section. Number 8 naman, stubborn disobedience to God's word. Isa po sa mga naghihinder o humahadlang sa ating pong mga blessing o answer sa prayers natin ay alam nyo kung ano, yung pagiging matigas ang ulo po natin. So, wag po tayong ganon. Kaya po nalalaman natin to para maiwasan. Sabi po ng Zechariah 7:11-13, no? But they refused to pay attention. Stubbornly, they turned their backs and covered their ears. They made their hearts as hard as flint and would not listen to the law or to the words that the Lord Almighty had sent by His uh, uh, asan? by His Spirit through the earlier prophets. So the Lord Almighty was very angry. Grabe, no? When I called, they did not listen. So when they called, I would not listen, says the Lord Almighty. Sabi niya dyan, no, kung hindi sila nakikinig sa akin, ako rin, hindi ako makikinig sa kanila. Grabe, ang tindi ng kapahayagan ng Panginoon dyan. Grabe, sa Zechariah 7:11-13 niya yan mababasa. Na ganun pala tayo, pag matigas ulo natin, pag hindi tayo nakikinig sa Diyos, 'di ba? Pag meron tayong ginagawang mga kalokohan, kabalbalan, kasalanan, hindi niyo tayo papakinggan. So better, anong dapat nating gawin? We must obey Him. Ano man yung sabihin niya, ano man ipag-utos niya, gawin natin. Mahalin yung kapwa, mahalin ang magulang, mahalin ang kaaway, 'di ba? Magpatawad, 'di ba? Sumamba sa Diyos, manalangin. Yun yung mga niya, utos po niya. And we need to obey, 'di ba? By the power of the Holy Spirit. Pero yun nga po, again, sinasabi ko po to sa inyo, hindi sa pamamagitan ng lakas natin. Kasi kung tayo lang, mahirapan tayo. 'Di ba? Pero sa tulong ni Lord, sa tulong ng Holy Spirit, kaya nating lahat, 'di ba? Nasundin ang kanyang mga utos. Amen. Ayan, amen. Next naman, 9, negligence of the poor. Grabe, yan din pala. Nagiging hadlang din po pala yan sa prayers po natin. Kaya sino po sa inyo matulungin sa mga mahihirap, mapagbigay sa mga mahihirap, mas malaki po ang tendency na sagutin po kayo ni Lord. Kasi si Lord, ano po siya, malapit po siya sa mga mahihirap. Lagi niyang tinutulungan. Inaalala niya po ang mga mahihirap. Ayaw niya nang inaapi ang mahihirap. Kaya yung mga mahihirap po, pag umiyak po yan, talaga naman hindi po yan matiis ng Diyos. Sabi po ng Proverbs 21:30, no, whoever shuts their ears to the cry of the poor will also cry out and not be answered. Grabe, no? Ang mga daw, tinitikom ang kanilang mga tenga, 'di ba? Sa iyak ng mga mahihirap, 'di ba? Ay hindi rin sasagutin ng Panginoon. Kasi tayo po, binibigyan tayo ni Lord ng kakayahan, 'di ba? Pwedeng kakayahang tumulong, kakayahan in terms of pera, pananalapi, 'di ba? Kakayahan in terms na ng biyaya ng Diyos o mga pagkain. So hindi 'yan binigay sa atin ng Diyos para sa atin lang. Minsan or madalas, binibigay yan ng Diyos sa atin for us to share, for us to extend blessing. Kasi nga, kaya nga marami, di ba, sa mga Bible verses, ang nagsasabi na ang mga taong mapagbigay, mas lalong yumayaman. Tama? Amen? Ang taong mapagbigay, mas lalong umaasenso, mas lalong napapagpala ng Diyos kasi ganun ang gusto ng Diyos, na tayo ay tumulong. Amen? Type natin, tumulong. Yan, type nyo dyan, tumulong. Kasi yan ang gusto ng Panginoon, tumulong sa nangangailangan. Pag may mga nanlilimos, minsan, hindi ko rin minsan, although hindi naman natin nilalahat,
Kaso hindi ko rin minsan magets yung logic, 'di ba? Na bakit dito, bakit may mga batas tayo na bawal tumulong, bawal manlimos, 'di ba? Siyempre may mga naranasan din naman tayo na ganyan na may mga addict, 'di ba? Yung iba instead na bumili ng pagkain, binibili ng mga shabu o kaya naman binibili ng mga kung ano-anong makakasama sa kanila. Pero yun nga siguro ang pinaka-wise na lang natin na gawin is yung mag-isip tayo ng mas magandang paraan, 'di ba, para tumulong. To the point na kaya nga yung leader namin may sinasabi siya when it comes sa ganyan na pagtutulong din, kailangan mo rin ng discernment na ito ba ay totoo kaya 'to? Kasi minsan may mga pagkakataon din na modus, 'di ba? Pero ako naman, ang natutunan ko diyan, kapag naman tumulong ka, halimbawa tumulong ka, nagbigay ka sa mahihirap, directly nag-ano daw, si Lord daw yung tinutulungan mo. Directly, parang sa Diyos ka daw nagbigay. 'Di ba nasa ano yun nasa Bible yun, nasa verse yun ng Proverbs, na ang tumutulong daw sa mahihirap ay nagpapahiram sa Diyos. Ibig sabihin, nagpapautang sa Diyos. And kapag ginawa mo yon, ang Diyos ang magbabayad sa'yo. Amen? Amen. Kaya simulan na nating tumulong, 'di ba? Lalong-lalo na kung meron tayong kakayahan. And ako nabe-bless nga ako dun sa mga hindi naman ganoon kayaman, hindi naman ganoon ka sabihin natin kamapera, pero tumutulong pa rin. They do their best para maka-extend. Ganun ang true blessedness, 'di ba? Amen. 'Yun ang totoong pinagpala. And last na lang, ito nga po, isa sa mga hindrance ng ating prayer ay mistreating your spouse. Kaya naman halimbawa, kapag meron kang inaaway mo yung asawa mo, asawang lalaki o asawang babae. So nagiging hadlang pala yan sa prayers po natin. Kasi sabi ng 1 Peter 3:7, sabi, husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Yan. So sa madaling salita, sinasabi dyan ni Lord, sinasabi dyan ni Apostle Peter, na dapat magkaroon tayo ng maayos na relationship sa ating pong asawa. 'Di ba? Na sabi nga rin 'di ba ng Bible, wag daw tayong matutulog, wag din daw nating hahayaang lumubog ang araw na galit pa rin tayo. Kung meron tayong kagalit, makipagbati tayo, 'di ba? Kaya yung mistreating your spouse, lalong-lalo na yung mga nambubugbog, o kaya naman yung alam niyo yun, yung parang masama ang ginagawa sa asawa, nahihinder pala ang kanilang mga prayers. Kaya kahit anong mga nila, yung parang panalangin sa Diyos. Meron nga rin kwento niyan. Hindi ko alam kung kay Olokoya ba yon. Yung parang meron siyang parang sakit. Hindi ko alam kung sa liver ba yon. Ngayon, nagpe-pray siya kay Lord na, Lord, pagalingin mo naman ako. Tapos hindi siya gumagaling-galing. Ngayon, parang siguro may ewan ko kung pastor ba o propeta, lumapit sa kanya, parang sinasabi, alam mo bakit hindi masagot yung prayer mo? Kasi hindi ka ayos sa asawa mo. 'Di ba? Kaya ang gawin mo, kung gusto mong gumaling mula dyan sa sakit na yan, umuwi ka sa bahay, tapos makipag-ayos ka sa asawa mo. Then, alam nyo, after nun, miraculously, unti-unti siyang gumaling, di ba? Hindi instant, pero unti-unti gumaling siya. And we never know, di ba? Sino nakakaranas ng mga ganon sa atin na minsan, nahadlangan yung mga prayers natin, o kaya naman, may nararamdaman tayo sa mga katawan-katawan natin, and maybe, di ba, may mga relationship tayo na kailangan pala ayusin. Kasi kagaya nga po ng prayer ni Pastora Mary kahapon, minsan hindi naman laging ang katawan yung may problema eh. Minsan hindi laging yung sa panlabas ang may problema. Minsan kasi yung loob, 'di ba? Yung kaluluwa, yung espiritu, yung puso. Kaya dapat gumaling 'yan, dapat umayos 'yan, 'di ba? Kaya naalala niyo yung message ni Miss World, ni Ma'am Daisy sa atin nung anniversary natin. Sabi niya, kung ayaw niyong pumangit, magpatawad. Sabi niya gano'n. 'Di ba? Kung gusto niyo daw gumanda, ang secret sa pagganda, magpatawad daw. Kaya gano'n din sa mga asawa po natin, mga mahal sa buhay, anak, nanay, tatay, patawarin po natin sila ng sa gayon, walang maging hadlang sa ating prayers. Amen po? So, yun lang. Pero lahat ng yan, di ba? Actually, ang plano ng Diyos sa atin is to prosper us, not to harm us, but to give us a hope and a future. Plano niya, gusto niya na nasagutin ang mga prayers natin. Kaya naman, yung mga 10 na yan ang dapat nating iwasan. Okay po?
Amen? So, isang heart nga po dyan na emotions, emoticons, emote. Ayan, kung na-bless po tayo. Ayan. So, ngayon po ay magpe-pray na po tayo. Okay? So, let's pray. Huwag muna po kayo magli-leave. Let's pray po. Aming Ama, Diyos na buhay, salamat po sa araw na to na binigay niyo po sa amin upang matutunan namin, Lord, yung 10 common hindrances to prayer. And salamat, Panginoon, dahil alam po namin na ayaw niyo po, Panginoon, na gawin namin o makomit namin, Panginoon, ang isa sa mga ito. Kaya sa tulong po ng Banal na Espiritu, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na wag pong gawin ito at iwasan ito, Panginoon, sa abot ng aming makakaya. Dinadalangin nga po namin na maging maayos po ang relasyon namin sa inyo, higit sa lahat, Panginoon, ganun din sa relasyon namin sa iba, Panginoon. Pagpapray namin, Lord, na pagalingin mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, kaluluwa at espiritu, kung ito man po ay na-broken o na-damage, Panginoon. Tulungan mo kami to forgive each other, to forgive one another, lalong-lalo na, Panginoon, ang mga malalapit po sa amin. At kung meron mang, Panginoon, nakagawa sa amin ng atraso, tulungan mo kami na gaya mo, Panginoon, ay patawarin din sila, Panginoon, Lord God, in the name of Jesus. And salamat, Panginoon, dahil ang gusto mo naman po talaga sa amin, Lord God, ay masagot ang mga panalangin namin at masagot, Panginoon, Lord God, ang aming mga daing at mga hiling. Kaya pagpapray ko, Panginoon, as a church, Lord God, as a believers, Panginoon, tulungan mo kami to be obedient to your word. Lagi kami, Panginoon, na maniwala sa iyo at lagi kaming manalangin, lagi kaming sumunod sa mga utos mo, Panginoon. And thank you, Lord, dahil alam namin na gaganda at gaganda, aayos ng aayos, aasenso kami at aangat ng aangat, Panginoon, Lord God, ang buhay namin, Panginoon, sa inyo. Kaya thank you so much, Lord God. Pagpalain mo po ang lahat na mga kananayan, katatayan na nakikinig, bawat mga anak, pagpalain mo po ang mga trabaho, mga business, Panginoon, ang mga pag-aaral namin, Panginoon, at alalahanin mo po kami sa lahat po ng mga ginagawa namin. Kaya thank you so much, Lord God. Ayusin mo rin po ang aming relasyon sa iyo. Mas lalo kaming maging close sa iyo, Panginoon, as the days go by. Kaya thank you so much, Lord. Ibalik mo po kami next week, Panginoon, sa amin pong online Bible study po ulit nang sa gayon. Marami pa po kaming matutunan, Panginoon, patungkol sa iyo. Sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas na purit pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.